bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sir Nilsson ng Butanus Vloggers. Bang bang! So ayun mga babayan, no? Mansyon ni Saldico. Tukoy na kung nasaan. Takaw! Kapitbahay ko sa Paris. Boom! So ayun mga babayan, si Saldico nagsalita na ha. Nagsalita na siya ay pauwi na ng Pilipinas. Pero sa pagkatapos na ng mundo. Putang inang yan. So grabe ha, napakatagal pa yan Saldico ha. No, si Saldico nagsalita ng mga babayan at siya daw po ay walang kinalaman sa mga flood control na yan. Wala daw siyang kinalaman diyan, kahit piso wala siyang nakuha. Kahit 5 centavos. Ano 5 centavos? 5 centavos wala daw siya nakuha. Pukikina mo, gago ka. Sinungaling, wag mo kaming gawing tanga, no, Saldico. Grabe, oh. Saka yun daw eroplano, hindi daw sa kanya yun ha. Yung sinakyan ni Tatay Digong, hindi daw sa kanya. Kita nyo yung kasinungalingan. Sa bagay, mga babayan, ang mga magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Sinungaling ka, Saldico. Kitang-kita nga sa video, yung anak mong dalaga ay nagbibideo sa sa private plane, no? At saka yung nagsalita na sa airport, yung mga airplano mo doon, sa yung may-ari. Ikaw may-ari. No, dito mga babayan, no, tukoy na po mga babayan ang condominium o ang mga bahay condominium sa Paris, sa France, no, sa France. Di ba sa balita, nasa France daw. Ayun, grabe, daang milyones po, no, ang pinambili ni Saldico. At wala na siyang balak umuwi. No, yun nga, haharap lang daw siya sa tamang korte. Pag nagunaw na yung Pilipinas. Palagay niyo, uuwi pa yan mga kumare, no? Hindi na uuwi yan. Putangay na yan. Palagay yung kung uuwi pa yan, sabi niya, sabi naman ng mga netizen, kung talagang wala kang kasalanan, no, Saldico, no, yun ang sinasabi mo, wala kang kasalanan, di ba? Kapatid ka ng sinungaling kasi magnanakaw ka eh. Pumunta ka ng Pilipinas, umuwi ka ng Pilipinas, pagtanggol mo yung sarili mo. Natatakot daw siya mga babayan. Baka daw siya kuyugin ng mga taong bayan. Kung wala ka talagang kinalaman sa flood control, no? Yung mga issue ng flood control, no, Saldico, ay humarap ka, no? Ipagtanggol mo yung sarili mo. Tapos ngayon nagkakasakit-sakit ka, no? Ito mga babayan, kaya kung nakabandage yung leeg ni Saldico ay napakalala na po ng sakit ni Saldico. Boom! Nako, yun nga daw po, ang kanyang sakit po mga babayan ay low blood. Low blood mga babayan, kaya dapat po sa Amerika po siya magpagamot. Malala na po kasi ang sakit ni Saldico na pagka low blood. Hindi na po kasi siya nagkakatulog-tulog. Kahit po ay higaan niya na po ay pera, hindi po siya makatulog. Kasi hindi pa raw po kasi ubos ang pera ng Pilipinas. Grabe, no? So dito sa video na to mga babayan, papakita ko sa inyo mamaya yung napakalupit at napakaganda kung saan daw ay doon po nakatira ang mga celebrities na mga bilyonaryos sa buong mundo. Pag naging bilyonaryo tayo, boy, no? Magpunta tayo dyan, Tol J, no? Pagka naging bilyonaryo tayo, bili din tayo ng condo dun sa sa France. Pinakamababang presyo is 100 million. Kung gusto mo 200 million, depende. Katabi mo doon yung mga sikat na mga artista. At bawal doon ang mga mahihirap, no? Bawal doon ang mga homeless. Pagka doon ay wala kang milyones, bawal ka sa lugar na yon. Yon, ganun. Samantalang itong si Saldico mga babayan ay na nagpapagamot sa ibang bansa, samantalang low blood lang ang putang ina, no? Samantalang ang mga Pilipino dito mga babayan ay nagtsatsaga sa haba ng pila. Pag pumila ka nga sa ospital ngayon mga babayan ay kung pumila ka ngayon madaling araw, bukas ka pa matatawag. Tapos pag may gamot na kinakailangan mo na bilhin ay wala ho sa ospital, ibibigyan ka ng reseta, bili ka sa labas at baka mahal. Kaya nga ho marami hong namamatay 'di ba?
Ay, meron nga akong vlog sa aking charity. Kahit papaano naduktungan natin ang buhay ng isang matanda na walang pambili ng gamot sa ospital. No, binigyan ba naman ng doktor ng reseta itong isang mahirap na matanda ay walang pambili. Wala hong ginawa ang ospital. Wala daw hong stock na gamot. Dahil sa walang stock na gamot, natulungan natin kahit papaano na extend natin yung isang buhay ng isang matanda. At sa kabila nun, pumanaw na siya. Condolence po sa pamilya kahit papaano nakatulong si Boy Sardinas. Yun po yung realidad dito sa Pilipinas mga kababayan. Kung paano tayo naghihirap, mas lalo tayong pinaghihirap ng mga demonyong kawatan. Dapat ito si Castro. Mamaya magsasalita din at wala daw siyang alam na si Saldico po ay lumayas na. Pati ibang mga kasama niya, mga congressman, no, ay hindi rin ho alam, hinahanap siya. Kita mo mga kasinungalingan na mga no? Sa bagay, mga kasama ni Saldico is puro din magnanakaw. Lahat sila mga sinungaling. Di ba mga kababayan? Grabe, no? At si Tamba, nako, parang nawawala na rin yata mga kababayan. Dapat ito, si Tamba mga kababayan ay kuhain na yung passport tapos i-ban na dyan sa may airport. Mamaya tinatawagan na ni Saldico dyan, sabihin niyan, Parekoy, dito ka, bumili ka dito sa may France, hindi tayo magigiba dito. Kasi puro mayayaman at bilyonaryo lang ang nakakapunta dito sa France, hindi tayo kayang kunin ng mga demonyong iyan. Hayaan mo sila magsawa, nakakapatawag sa atin. Pag nandito ka na, brother, no? Yung pera mo na isang container, dalhin mo rito, pare. Ganyan na mga usapan yan meron akong telekinetics kita nyo mga babayan, no, itong mga katarantaduhan nitong mga demonyong ito, no, bibili ng napakalalaking mansyon, no, mga eroplano, no, mga sasakyan na mga milyones. Saan ba kinuha yan? Siyempre sa pondo ng bayan, sila man yang may utak dyan sa mga flood control na yan. Saka imposibleng hindi ito alam ni Marcos mga babayan dahil siya naman yung commander-in-chief, di ba? Ang tawag sa presidente mga babayan ay commander-in-chief. Alam nga naman, ikaw ba naman bobo ka, commander-in-chief ka, hindi mo alam na inuubos na yung kaban ng bayan? Isa rin pala tong loko na to. Di ba? Tapos itong si Remulla, di ba? Alam niya ng pinagtuturo na itong si Saldico, si Tamba. Ba't tayo nyo ipatawag itong yung mga binanggit na mga testigo. Di ba? Ngayon si Senator Marcoleta nagsalita na mga babayan. Hindi natatakot. Hindi natatakot kay Tamba. Kunyetang yan. Ba't kakatakutan mo yan? Hinalal lang naman ng taong bayan yan Ang mahirap kasi ngayon mga babayan, pag ikaw ay mahirap, no? Magnakaw ka ng isang sardinas, makukulong ka na. Samantalang yung magnanakaw ng milyones, bilyones, kailangan pang hiring-hiring. Putang inang yan. No? Wala nang wala nang kapani-paniwala dito sa batas ng Pilipinas, no. Yun lang, pag ikaw ay mahirap, no, nahulihan ka ng pinagbabawal na bato, kulong na agad diyan. Samantalang ang mga demonyong kawatan na mararaming pera, pagka nahuli ng isang bultong pinagbabawal na bato, ay kailangan muna doon sa may selda o may kukulong man doon sa pinakamaganda naka-aircon na selda. At para palabasin din yan dahil maraming pera Samantalang ang mga mahihirap ay dun lang. Wala ka pang piyansa Ganun talaga kailangan yung mga mayaman laging private. At yan talaga yung realidad dito sa Pilipinas mga babayan. Kaya mag-impake na kayo, sumama kayo sa akin sa Paris. Ganon. So ganito mga babayan, panoorin natin itong napakagandang mansyon ni Saldico na pasunod na si Tamba. Dahil malala na po ang sakit ni Saldico mga babayan, bayaan na muna natin siya doon sa may Paris. Padagdagan natin ng dugo, no? Dugo ng demonyo para maging demonyo yan. Saldico, dapat ikaw, low blood ka, magpadagdag ka ng dugo ng demonyo. Para gumaling ka. Na. Yung sabi mo pagbalik, kailan pa? Kung gunaw na ang Pilipinas? Tapos So ito, pakita ko sa inyo mga babayan. Yung tawag dito,
yung mansion at kung saang street. Yung mga taga Paris diyan yung mga OFWs, puntahan nyo nga itong mansion ni ni Saldico. Ano kayo, manghingi kayo ng dollars. Magbibigay sa inyo yan. Huwag nyo lang ibibideo kasi lagot kayo doon, bawal. Ito, panoorin natin to mga babayan Ito. Let's go. Bahay ni Saldico sa Paris, tukoy na at sinasabing Yan. binili niya ito. Ayon sa mga nakalap nating balita, matatagpuan ito sa 31st Avenue Montaigne 8 District ng Paris at makikitang napaka-elegante talaga ng mga Ganda, building no? dito. Hindi man makita ng buo pero alam mong milyon-milyon ang halaga at alam mo ba na ang lugar na ito ay kilala at dinarayo ng mga turista dahil dito makikita ang napakadaming luxury brands. At eto kapatid, ang building na ito, dyan daw nakabili ng bahay si Saldico. Ang gamit natin Bullshit ngayon na ay yan, no? Google Earth at makikita natin ang isang malaking building na sinasabing nakabili umano ng condo unit si Ko. Para mas malinaw, lipat tayo sa kabila. Ito ay ang Avenue Montaigne kung saan dito Avenue makikita Montaigne. ang mga mamahaling Avenue brands Montaigne. na nagsama-sama. Merong Chanel, Wow. Dior, Prada at Chanel. marami pang iba. Sa unahan nito, dito makikita ang isang ginagawang building. At alam mo ba na itong building na ito ang sinasabi kung saan daw nakabili ng bagong tirahan si Ko. Sa inilabas na balita ng Bilyonaryo News, makikita ang pagkakaparehas. Ito yung sa map, ito naman yung sa Bilyonaryo at makikita ang pagkakaparehas ng dalawa. Sa inilabas ng Bilyonaryo News, makikita na gawa na ang building. Pero dito sa maps, dahil late ito, parang nire-renovate pa ang building at makikita talagang pangmayaman lang ang mga bahay o condominium dito. Okay, sige. Bibigyan ko kayo ng konting tips para malaman nyo kung magkano talaga ang presyo ng mga bahay sa Avenue Montaigne sa Paris. Una, meron isang tinatawag na 68 square meter na one bedroom flat na katapat Grabe, mismo no? ng sikat na plaza. Ang presyo nito ay nasa 2.1 million euros o tinatayang nasa 130 million pesos. Grabe, one bedroom lang yan. Pangalawa, ang isang 81 square meter naman na foot on the ground na may 2 kwarto. Ang halaga naman ay 1.35 million euros o humigit kumulang 81 million pesos. Pangatlo, ang isang 165 meters na luxury apartment na may 3 kwarto at terrace. Ang presyo nito ay naglalaro ng 5.2 million euros o halos 312 million pesos. At pang-apat, ang isang 245 square meter na may 3 bedroom luxury apartment na may tanawin ng Eiffel Tower. Ang presyo ay 6.2 million euros o katumbas ng 372 million pesos. Ganyan ang mga bahay o unit sa lugar na ito. Sobrang mamahal talaga. Ayon sa mga eksperto, ang presyo ng luxury apartment sa Avenue Montaigne ay karaniwang nasa pagitan ng 15,000 euros hanggang 60,000 euros per square meter. Kapag mas maganda ang view, may terrace o high-end ang pagkakarenovate, umaabot ng 25,000 euro hanggang 40,000 euro per square meter. At sa tingin mo, nasa magkano kaya ang nabiling bahay ni Saldico sa lugar na ito? Comment mo naman dyan sa ibaba. At eto pa kapatid, Saldico nagsalita na wala daw siyang alam ukol sa mga insertion at mga flood control projects ng DPWH. Distinguished colleagues, esteemed members of the House and the Senate, magandang hapon po sa inyong lahat. Saldico tinanggi ang mga aligasyon sa kanya at sinabing wala siyang alam o kasalanan sa mga flood control projects sa Pilipinas. In short, lahat ng taong nagsasabing damay siya sa mga naganap na hearing, magmula kay Toby Tiangco, Diskaya, Alcantara, Bryce, Yusek Bernardo at Orle Ortega ay hindi daw totoo. Mariin niya ring itinatanggi ang mga aligasyon sa kanya at magpapaliwanag daw siya sa tamang forum. Ayon sa kanya, na I have every intention of returning to the Philippines. I am also intent on bellying the false claim against me before the proper forum. May buong hangarin akong bumalik sa Pilipinas at mariin kong pinasisinungalingan
ang mga maling paratang laban sa akin sa tamang hukuman ayon kay Zaldico. Grabe, ang dami nilang alam sa buhay. Kapag mahirap ang nagnakaw ng toyo o sardinas, wala nang sabi-sabi kulong kaagad. Pero kapag mayaman, tulad nila Bryce ng Diskaya, Zaldico at ng iba pang sangkot sa korupsyon, meron pang napakadaming hearing, meron pang hindi pumupunta, ang sarapan ng pagkain at nasa matinong kulungan. At higit sa lahat, hindi agad napapatawan ng parusa. At kahit bilyones ang ninakaw nila sa bayan, meron pa silang tsansang makalaya o mapababa ang sentensya nila. Paano yun? Eto. Kung ang isang tao ay ginawang state witness, hindi na siya maaaring kasuhan para sa mga krimeng sakop ng kasong pinasukan niya bilang testigo. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na siyang pananagutan. Immune lang siya sa kaso kaugnay ng testimonya niya at krimen na tinutulungan niyang ibunyag. May kondisyon na kailangan aprobahan ng korte o ng Department of Justice o DOJ ang pagiging state witness. At dapat siya ay hindi pangunahing mastermind o dapat meron pa siyang ituturong pinakaulo ng operasyon. Kaya oo, kapag naging opisyal na state witness, hindi na siya makakasuhan sa partikular na kasong iyon, pero hindi siya ligtas sa ibang posibleng kaso na hiwalay o hindi saklaws ng kanyang testimonya. Pero parang gano'n na rin yun, makakalaya. Ayon kay Zaldico, nangangamba daw siya umuwi ng Pilipinas dahil hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya pagbalik ng Pinas. Kapatid, kung wala ka naman talagang ginawa, bakit ka mangangamba? Parang ikaw na rin ang naglingas ng sarili mong apoy. Ayon sa kanya, na nahusgahan na siya ng publiko at ni Boji D kasunod ng pagkansela sa kanyang travel clearance nang hindi man lang siya hinihingian ng paliwanag at kahit wala pang reklamong inihain laban sa kanya. Si Zaldico ang representative ng Ako Bicol Party List at dating chairperson ng appropriation. At alam mo ba na noong magsimula ang issue patungkol sa mga budget insertion, bigla itong naglaho na parang bula, laging absent at hindi na makontak. Ultimo kapwa niya kongresista, tinatanong kung nasaan ito at bakit hindi uma-attend sa mga hearing kahit ilang ulit nang pinapatawag. Kaya naman nagsalita na si Attorney Princess Abante at sinabing nasa ibang bansa ito nagpapagamot. Sinabi niya na kompleto ito ng dokumento at alam ang pag-alis niya. Pero kapatid, kung alam naman pala ang pag-alis ni Zaldico, bakit may ilang mga kongresista na hinahanap ito at para bang walang alam sa pag-alis niya ng bansa? Diyan pa lang malalaman na natin na may kakaibang nangyayari. Nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. At isa pa, hindi naman pala ganun kalala ang sakit ni Zaldico. Ito ay low blood lang at sa ibang bansa pa ipapagamot. Grabe naman yan. Hindi niya ba alam kung gaano kahirap pumila, magpagamot sa Pilipinas tapos siya, low blood lang sa ibang bansa pa ipapagamot? Para sa akin, strategy lang to ng mga taong nasasangkot sa korupsyon. Nagkakasakit sila bigla-bigla. Ilang ulit na itong nangyari sa Pilipinas na kapag dehado sila sa laban, biglang magkakaroon ng matinding sakit, hirap sa paglalakad, may tapal sa leeg at kung ano-ano pang kaek-ekan para lang makaiwas sa mga tanong at makulong. At eto pa, ang Department of Justice ni Remulla ay kinumpirma na wala na si Ko sa Amerika at nasa France. At ayon naman sa bilyonaryo na tukoy na ang tirahan nito, nasa isang building sa Paris. Ang nasabing lugar ay kilala dahil naglipa na dito ang mga mamahaling brands at dito rin nakatira ang mga kilalang personalidad, mga royal family, mga politician at celebrities. Ayon pa kay Zaldico na wala siyang natanggap na pondong konektado sa mga project ng DPWH. Pinabulaanan din niya ang lahat ng aligasyon na mag-isa niyang ginawa ang budget insertion sa 2025 national budget. Ayon pa kay Ko na hindi daw ito totoo dahil ito ay aprobado ng Senado at Kamara at may cameral report na sumunod daw ito sa tamang proseso. At hindi rin daw totoo na nanghingi siya ng mga allocation ng fish import. Kung matatandaan,
Ito yung video kung saan in-interview ni Terry Redon si Francisco Tio Laurel Jr. kung saan pagkatapos nitong banggitin si Zaldico, biglang na-choke si Redon. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Zaldico. All right. But very clear, no? Okay. Ito daw ay para sa ZC Victory Fishing Corporation. Ayon pa na wala daw siyang kinalaman sa nasabing kumpanya at hindi daw Zaldico ang meaning ng ZC kundi Zamboanga City. Itinanggi din niya na hindi niya eroplano ang ginamit noong hinatid o inaresto si dating Pangulong Duterte sa Dahig, Netherlands. Mariin niyang itinanggi ang mga aligasyon na ito sa kanya. Kaya naman ngayon, dahil sa mga paratang na binabato sa kanya, natatakot daw siyang bumalik ng Pilipinas para sa kanyang seguridad at seguridad ng kanyang pamilya. Pero sa kabila ng kanyang pahayag, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Oo nga, at sinabi ni Zaldico na handa siyang umuwi ng Pilipinas at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ngunit hindi niya binigyan ng malinaw na detalye kung kailan ito mangyayari. At maraming mga kababayan, lalo na ng kanyang constitute na Ako Bicol, ang naghihintay ng kanyang pagbalik upang personal na ipaliwanag ang kanyang panig. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung kailan siya aktwal na haharap sa mga investigasyon. Ang iba ay umaasa na hindi ito mauuwi sa puro pangako lamang, habang ang iba na may nagdududa kung talagang tutuparin niya ang kanyang sinabi. Dahil dito, lalong tumindi ang panawagan para sa transparency at pananagutan mula sa mga mambabatas, lalo na kung sila mismo ang nasasangkot sa mga isyong may kinalaman sa katiwalian o maling paggamit ng pondo. Hanggat hindi siya humaharap, mananatiling bukas ang mga tanong at duda ng publiko. At sa dulo, ang pagtupad niya ng pangako ang magsisilbing sukatan kung gaano siya kaseryoso sa paglilinis ng kanyang pangalan. Yon mga kababayan, napanood nyo yung video. Kita nyo naman ha. Malala na ang sakit. No, di ba? Malala na. Low blood. Huwag kayo magalala mga kababayan. Kausap ko si Zaldico, magpapadagdag na daw po siya ng dugo ng demonyo. Kaya wait lang kayo dyan mga kababayan. At ay magpapakita rin si Zaldico pag nagunaw na ang Pilipinas. Sa kaya siya makaharap ng demonyo para kumuha ng dugo, para isalin sa kanya, para hindi na siya maging low blood. So kayo na mag-analyze mga kababayan sa video napanood nyo, no? Kita nyo naman ha. At yan, napakaganda, naliligo ng pera. So kung hindi ka pa nakalike mga kababayan sa ating video, like mo naman dyan kung umabot ka rito sa video na to sa huli. O shoutout sa iyo, madam, sir, mga kumare kong mga magaganda dyan at laging nakasuporta sa ating mga video. Syempre, shoutout sa ating mga bagong new subscriber. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli, see you on my next vlog. Bye-bye. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.